Andiyan pala kayo, pare. Hindi, nagmamadali ako magluto kasi napakaganda ng idea sinadjust ni... Sino yung suggest niya? Ikaw ba? Hindi, nasa comment section lang yun eh. Nasa comment section lang ba yun? O yun, Jay, kung mahahanap mo kung sino nag-comment nitong content na to, ibigyan natin ng credit kung mahahanap mo kasi napakaganda nito. Kasi ang gagawin natin ngayon, siguro nakita nyo sa title at thumbnail, ay Shepherd's Pie. 3 ways, pare. Ang shepherd's pie basically ay giniling, traditionally shepherd lamb ang ginagamit doon. Pagka daw beef, cottage pie daw ang tawag doon. Oo. So giniling siya, tinimplahan, key pie. May bata tayo dito. May bata tayo dito. Oo. Meron tayong bagong team member. Oo. Makaka-hire lang yan. So, OJT muna siya for 11 years. Tapos saka siya magkakasahod. Oo. Tingnan natin. Tapos intern pa lang. Oo. Kasi pwede pa natin siya sisantihin bago ma-regular di ba? Gusto ko nang i-shoot agad to. Hindi na nga ako nagbihis pero naligo ako. Yun ang walang nakakaalam. Oo. Naligo siya. Samuel kaya. May tagapagtanggol na ako. Yung batang to, gusto ma-regular agad May tagapagtanggol na ako, pare. Alam mo sino hindi naligo? Sino? Ayan, no? Yun. Now on its second day. Parang kahapon pa yung suot na yan. Hindi, pinapatong lang naman daw. Pinapatong lang. Okay. Oo. Pero yun nga, ang shepherd's pie basically ay parang siyang giniling, tapos silagay sa parang mataas na tray, nilagyan ng mashed potato sa taas, tapos binake, pare. Mas puti ito. At pwede kaya yon sa mga Pinoy ulam? Kasi ito, baka hindi nyo alam, gumawa kami nung nakaraan. Ano tawag doon? Caldereta casserole. Ang taas niya, ganoon din, shepherd's pie din-ish, pero hindi mashed potato ang nilagay namin sa taas, hash brown. Gumana naman siya. Gumana naman siya. Masarap. Kasi ba't nga naman hindi? Ang caldereta, meron naman talagang patatas. Diba? So inisip namin, meron. Sa inyo ba, puro karne, yaman nyo Ano ba yung mga pangkaraniwang ulam, or kahit di siguro pangkaraniwan, mga ulam na meron patatas, tatanggalin natin yung patatas doon, ilalagay natin sa taas, tapos isa-serve natin siya na parang ganun. Kasi pre, kaldereta na naman, pastel na naman, o kung ano na, menudo na naman, di ba? So, ba't di natin ibahin ng konti? Ganun pa rin naman yan. Ang tanong lang, magwo-work ba, pare? Ito kasi ang ano ko dyan. Yung shepherd's pie kasi, na-imbento to sa isang non-rice eating country. So, hindi ito ulam. Kinakain siya as is. Pero syempre, tayo, serve mo kahit anong maalat, uulamin natin yan. Ang tanong dyan, pwede pa bang ulamin yan? Or kung hindi man pwedeng ulamin, katanggap-tanggap ba siya na ganun, di ba? So, nag-isip kami ng mga Filipino dishes. Ito, kaldereta, pare, sinisimulan ko na nga. Kaldereta kasi talaga, sa totoo lang, kung bakit paulit-ulit ito yung ine-eksperimento namin dito, pag meron kaming gustong patunayan, kasi sobrang versatile ng kaldereta. Actually, meron pa, pre. Inano ko to sa restaurant dati, hindi na naman na-approve. 3 beses ka nang hindi na. Oo. Yung sama ng loob mo. Pre, 300 recipes ata hindi na-approve. Hindi, ako Jeff, ako magde-develop, syempre, i-approve pa rin ng mga ano yan. Ang isang inano ko doon ay caldereta pasta. Kasi ba't nga naman hindi? Tomato-based. Ang pinagkaiba lang noon, imbis na giniling yung karne, mga hibla-hibla. Di ba? Mukha namang gagana. So, madali siyang paglaruan. Kasi karamihan ng kultura sa atin, merong baka na nilulutuan sa tomato sauce. Di ba? So, pwede mo siyang baguhin kahit anong anyo. Tapos malalaman natin dito kung okay nga. Aminin ko, yung sa hash brown, malamang iba yung experience nun dito kasi ito mashed potato to. So, tatry natin yan. Simulan na tayo sa kaldereta. Actually, sinimulan ko lang, pare. Mapapansin nyo, yung baka namin, maliliit yung hiwa. Kasi, ayaw naman natin na pagkuha natin ganyan, isang tipak ng baka yun, no? Gusto natin medyo maliliit ng konti. Ngayon, kung magkadurog-durog to, magkahibla-hibla to, okay lang. Walang problema doon. So, yung baka natin, ginisa lang namin yan. Sibuyas. Kamatis. Maraming salamat pala sa mga nag-prep. Ako po yun. Ako po yun. Thank you sa akin. Yes, First day. Sip-sip agad. Bell pepper, lagay na natin. Hindi natin to gustong maging parang kaldereta ulam. Parang gusto natin siya buo. Buo siya, parang gano'n. So, okay lang na magkadurog-durog lahat. Tapos bawang. Nga pala may dinetesting lang kami kung bakit ganyan yung itsura ng bawang natin. Nakita ko lang to sa YouTube. Dehydrated na bawang na nilalagyan naman yung vlogger na yun na Ninong Ray. Wala pa. Dito pa nga nilalabas Dito pa lang. Ano, alternate universe, di ba? So, tatry ko lang to. Dehydrated garlic, nabili ko lang sa Lazada ata o Shopee. Hindi ko na maalala. Sinubigan lang namin. Try lang namin. Kung may pagkakaiba ba sa lasa. Kasi maganda yung pang-camping Lagyan natin yan dyan. Yan. Tapos, tomato paste. Alam ba tomato paste? 3. Ay, Del Monte. Del Monte. Baka naman. Sabi niya sa akin kanina
Can I be in the vlog? Ah. Yan ang gusto ko, diba? Sayang hindi okra natin ngayon, episode natin ngayon. Dad, can I also be in the vlog? You can stay in the basement, ha? Okay. Patis, pare. So, gisa lang natin ng konti ito. Paminta. Dahon ng laurel. Konti lang. Baka pag nakain mo shepherd's pie, di ka matuwa eh. Yan. So, gisa lang muna natin to. Tapos, okay na yan. Carrots, pare. Medyo malalaki yung carrots namin. Mas okay sana kung maliliit. Pero okay lang yan. Tapos, tubig. Pero konting tubig lang dito. Kasi ayoko siyang magsabaw. Gusto ko nga buo siya. 'Di ba? Konting tubig lang. Enough lang para ma-pressure cooker siya. Pero wag naman masunog. 'Di ba? Kung di ako nagkakamali, no? Hindi naman kailangan talagang ma-submerge sa liquid para lumambot yung mga bagay na nasa loob ng pressure cooker. Although, kapag nakalubog siya sa tubig, mas papasok doon sa karne kung ano man yung nasa tubig na yon. Hindi ako sure kung merong mga ano dyan, pressure cookerologist, paki-educate po kami. Yan. So, isara na natin. Itechiwa. Shiriri techiwa. Hindi ba yun? Itechiwa. Hindi ba yun? Bago ka pa lang, ha? Dito sa pressure cooker namin na to, yung medyo malalaking chunks ng beef, naluluto namin in 20 minutes. So, eto, maliliit. Palagay ko, kuha na to ng 10 minutes, pare. So, balikan natin to kapag 10 minutes. Wala eh. Wala kaming kalamansi eh. So, try natin to. Quail egg. Kaso hindi siya bilog na bilog eh. Ang galing! Ayan. Kung pang kaldereta, pwede na siya. Pero may kalalambot pa siya. Tama lang kasi may mga idadagdag pa tayo din eh. Sana yan? Wala ba tayong coconut milk? Coconut milk? Oh my God. I did not ask for that yet. Coconut milk first. Tapos, liver spread. Ito yung magpapalapot dyan. Kung kukulangin ng lapot, there is no shame in putting starts. Tatalsik to eh. Hindi gagana. Japanese talaga. Japanese talaga. Oo. Oh, gago! Yan. So ngayon, i-reduce na lang natin to. Palalaputin na lang natin to kasi kaya pa naman niyang makuluan. Siguro 15 minutes, ewan ko. Hayaan na lang muna natin hanggang makuha natin yung lapot na gusto natin. Tapos pwede na tayo magsimula sa susunod natin, pare. Nag-iisip nga tayo, di ba? May mga patatas pa. Sabi nila, chicken curry daw. Ba't hindi natin gamitin yung meron kasi kami nito eh. Golden curry. Parang Japanese curry naman, di ba? Ngayon kung wala kayo nito, gamit kayo ng chicken curry. Curry powder, wala nang problema, di ba? So, same idea. Pero ito yung gagamitin natin ngayon, di ba? So, yun. Gawin na natin yun, pare. So, sa ating wok, ngayon natin ng mantika. Tapos, painitin lang natin ng konti yan. Ang gagamitin natin dyan ay, quarter leg or boneless chicken thigh. Pwede naman kayo mag-breast kung gusto nyo. Pero, ayoko eh. Medyo marami pala to, so ititira namin yung iba. Ito siguro yung pinakamadaling lulutuin natin ngayon. Kasi ang lahat ng lasa, halos lahat, dito natin kukunin, di ba? Garon din naman pagka gumawa kayo ng normal na chicken curry. Ito, oo. Tapos minsan may gata, di ba? Parang kakatamaran nga, wala nang gata eh, di ba? Lagay natin yung chicken natin. Okay na yan. Mamaya natin timplahan, lagyan muna natin to ng konting browning, pare. Kasi baka mamaya masyado maalat. Tapos eto, may alat din, di ba? Tusahin muna natin to. Hindi ako tumansik yung mga... Kita nyo? May concern yung bata. May concern. Sino ba nag-hire dyan? May alakas ang bakar eh. Malakas ba bakar yan? Asawa mo eh. Kahit malakas ang bakar mo, walang nepotismo dito sa Ninong Ray. Tandaan mo. Naintindihan mo yung sinabi ko? Philippines number 1! Sibuyas, carrots, tubig, pare. Gano'ng karami to? Ito ay... Bakit? Japanese ako eh. 750 ml. So, lagay tayo ng dalawa. Dalawa muna, madali namang magdagdag, mahirap magbawas. Tapos, kasi lalapot din yan. Pero ang gusto natin dito, mas malapot kesa doon sa normal nating ginagawa. Kasi gusto nga natin, kahit pa paano, medyo mag-hold siya ng konti, di ba? Ba't ka tumatawa? Parang inihingal ka.
Dalawang ikot pa lang yun. Matanda na ako. Sige nga. Pag gawin mo ng gano'n, mapapagod din di ba? So, pakuluin muna natin ito, tapos balikan niyo ako dito. So, malabnaw pa siya. Gusto sana namin lagyan nito. Pero kasi, andito na rin yung alat. Yun yung worry namin dito. Pero trikman ko, medyo matabang-tabang pa naman siya. So, I think pwede pa nating dagdagan uli ng dalawa. Basta ang gusto natin dito, malapot. And kung hindi man siya lalapot, dagdagan na lang natin ng roux or starch. Wala namang problema doon. Roux, hindi yung anak ko ha. Hindi yung anak ko. Pagka kalapot, okay na yan. Ngayon, yung last natin, parang sipo egg. Yung sipo egg, usually, ang pinakakarte niya, meatloaf, pugo, ganyan. Ihipon, naglalagay din yung iba. Pero, Alaskan king crab. iba kasi naglalagay, ako nagtatanggal. Oo. Anya, you want to work the camera one? Would you like to learn how to use the camera? Ano ba naman yung bata mo? Okay, I'm hired again. Shepherd's pie kasi may giniling talaga siya. And parang, kaya mo siya nakukuha ng buo, ng maganda. Kasi giniling siya, medyo nabubuo siya. So, yung sipo egg kasi ang lalaki ng components niya. Tulad lang din ng kaldereta. Kaya yung kaldereta, pinapaste talaga namin. So, etong sipo egg natin, lalagyan natin ng giniling. Asan na ba yung giniling ko? What is this? Is this beef or pork? Pork. It seems like you're not sure. Pork with confidence. Pork! Yan, okay. So meron tayong giniling na baboy dito. Pero ang pinaka-main component talaga niyan ay ere. Ang meatloaf na napili namin ay spam. Oh, masarap ang spam eh. Depende na kung ano yung available na meatloaf sa inyo. Ito, ang dami kasi namin dito. Pinadala ng mga kaibigan natin mula sa spam. Kaya ito yung gagamitin namin. Tsaka mahilig kami dito, pare. Diba? You don't like the spam juice? Oh, you try it. The spam juice is like the juice of the balut. It's konti lang and it's very rare. Oo. Size na natin to ng medyo maliliit. Yan, mga ganyang kaliliit, pare. Kung gusto yung mas maliit, okay din naman yan. So, sobra pala yung nabuksan kong spam. So, baka may agahan kayo bukas. Butter, pare. Nitin natin yan. Kung masunog yung butter, okay lang. Masarap yan. Ang tawag dyan ay Bernozet, pare. Sibuyas. Bawang. Ayan na naman siya. Oo, ganun yan. Lenggini, lagyan na natin to. Mushroom, pare. Carrots. Pwede natin lagay yung spam. Yun. Green peas. Kailangan ko ng cowhead. Yun o, nanginginig po. You stand up. Nanginginig pa. Yan. Tapos, itlog na pogi. Pugo. Mula talaga na narinig ko yung joke na yun. Hindi ko na pwedeng hindi bitawan eh. I need all-purpose cream. All-purpose cream. Ang tagal. Trabaho ka. Ang tagal. Okay. Why only one? How many ba? 74. 74. Wala pang wala. You produce 74. All-purpose cream. Paminta. Patis. Tapos gumagawa lang ako ng cornstarch and water mixture. Hoy! Nagpa-practice lang ako. Malaputi lang natin to. Gusto natin to malapot na malapot talaga. Ayan, di ba sabi ko malapot? Ganyan, malapot talaga. Actually, ganyan talaga yung gusto ko para doon sa iba. Medyo mas mahirap lang ma-achieve, di ba? Nagkulang. Siyempre, Nor. Chicken powder, pare. Anak, sabihin mo nga, Nor, baka naman. Nor, magkano ba? Nor, baka may accent pang matigas. Again, malapot siya masyado para pang ulam, pero hindi naman kasi to di ba? Ayan, okay na yan, pare. Gawa na lahat ng ulam natin, pwede na tayo yung gumawa ng mashed potato, pare. Mashed potato, mashed potato, mashed potato. Ang pride, ito na yung patatas natin. Ito nga yung topping natin, yung mashed potato natin. So, pinakulo. Mashed potato, mashed potato, mashed potato. Pag nabanggit mo ka, magte-trigger. Oo, nag-trigger. So, ito na yung patatas natin. Nagagawin nating dinurog na patatas. Meron tayo nito potato ricer, pero kung wala naman kayo niyan, pucha, kahit kamauhin mo lang yan, madudurog naman yan, di ba? Man mo, kamao. Yan. Hindi ako masyadong dito sa potato ricer. Wala namang problema kahit anong pamamaraan. Di ba? Ang hirap. Ayoko na nito. Hindi, pasuyo naman ako ng hand mixer. May mga nagsasabi na, ay Ninoy, nagiging goopy yung mashed potato kapag nilagyan mo yun. Ang sabi ko naman sa kanila, depende naman sa akin sa experience ko, hindi naman ganun yung nangyayari. I-compensate mo naman kasi yung stickiness niya ng liquid. And mas marami kang liquid na ilagay, kasi dito kami, ilalagay namin liquid dito ay cream and butter. Mas masarap siya, di ba?
Nilagay ko na yung butter dito para magsimula na siyang matunaw. Ang idea kasi dito is unti-unting natutunaw yung butter habang minimix natin para siyang na-emulsify. Ganun sa paggawa ng mayonnaise ng Hollandaise, may emulsified sauces. Dahan-dahan mo ini-introduce yung fat mo, 'di ba? Parang hindi ko natetreten sa bata. Ayan. Kung ayaw nyo talagang ma-over yung mashed potato nyo, durugin nyo lang. Kung ayaw nyo ma-over yung dinurog yung patatas, gawin nyo lang siya hanggang madurog. Tapos kamay nyo na lang yung pag-i-incorporate na ibang ingredients. Diba? Talagang mas madali lang pagka ganun. Yan, isa muna. Usually, kunyari standalone mashed potato lang, no? Mashed potato! Mashed potato! Mashed potato! Kunyari stand-alone lang na dinurog na patatas. Dadagdagan ko yan ng maraming butter talaga. Masarap yun eh. Ang problema, i-bake natin to. Baka mamaya, lumuha lang yung butter mula doon sa mashed potato. Mashed potato! Mashed potato! Mashed potato! Medyo nakakairita pala. Baka last day mo eh. Medyo mainit siya ng konti. Maganda para dito, chunky, yung natin, mashed potato natin. Mashed potato! Mashed potato! Mashed potato! Ayoko na sabihin. Late kayo. Don't double dip. When you said do not double dip, then I didn't catch. Bakit nangangatwiran to? Oh, okay na to, pare. Gawa na yung mga ulam natin. Gawa na rin yung ating dinurog na patatas. So, assemble natin to, tapos i-oven na natin. Ito yung kaldereta natin, ang lapot to. Diba? Sinadya talaga natin yan. Again, parang siya, stiff nga siya. Tatay ko, si Mang Stiff. Usually kasi pag nagkakaldereta ako, yung recipe ng tatay ko, may siya, may keso siya. And eto, malasa na siya enough, kaya yung kesong ilalagay ko dito, sa taas lang, hindi na sa ito, mozzarella. Kasi ang mozzarella, medyo matabang. Iwain na lang natin na ganyan. Sorry, OJT mo pare. Break daw eh. Sino nag-authorize ng break nun? Pagbigyan mo na eh. 12 oras na nagtatrabaho yun eh. Yan. Tapos, dinurog na patatas. Leche kayo. Yan yung sa gitna. Akala ko ba you want to be in the vlog? Anong uniform? Oh, where's your uniform? Sometimes. When we When we touch. Ay, sorry. Kalugurahan sobra-sobra. Okay. Lagyan lang natin ng design. Foreman, maganda ba talaga yan? Maganda to. Foreman, gaganda pa pader ko dyan. Maganda to, sir. Yan yung pag nadapa ka, masakit. Oo. Hindi ginagawa sa semento sa labas. Hindi ginagawa ng walis. Foreman, isang tiles lang yung pinaano ko sa'yo. 500,000. Sulit yan, ha? Sulit yan, sir. O, diba? Ganda. Ito delikado dito. Sa mga ganyan, Hindi pantay-pantay yung mga glass namin nalalagyan. Ngayon, pag ito binuhat mo, hey! Na talaga siya. Dapat sa ilalim. Nadideform talaga siya, di ba? Diskartehan nyo na lang. Ayan, ganyan. O, dyan na muna. O, next, yung ating chicken curry. Ayan. Siguro mas maganda dito muna sa gilid. Yung? Ha? Wala. Sige. Hindi ko kulangin yan. Mashed potato. Mashed potato! Mashed potato! Mashed potato! Kaya bang lakaran ng truck yan? Kaya yan, sir. Gusto mo, kahit pabigat mo ka mag-anak, palakarin mo dito, hindi bibigay yan. Ganun uli. Para pag may nada pa, jackpot, di ba? Yan lang ba alam mo, Foreman? Ito lang tinuro sa amin, sir, eh. Pwede ba sigsag? Pangit, sir. Kaya ba, ere? Kaya naman pala. Last, pare, ating seafood. Ngayon, kunyari, gumawa kayo nito. Tapos, natira, gusto yung ulamin yung palaman, masyado malapot. Lagyan nyo lang gatas. Ganun lang uli. Sabi sa'yo, sir, magkakaroon sa gitna yan. Ikaw lang, sir, eh. Ang budget dito, ha? Sabi sa'yo, sir, eh. Sino ba, foreman? Hindi, ma-audit tayo ng COA, Foreman. Sabihin yung mga gawa mo dito, substandard. Substandard utak mo, sir. Sure ba tayong hindi yan mabibitak bago dumating si Mayor? Hindi yan, sir. Kahit maghilahan kayo pababa dyan, hindi bibitak yan. Lulutuin natin yan. Ba't luluin, sir? Parang kakaiba yata yung semento mo. Ikaw, mukha mo, kakaiba. So, hindi nyo naman kayo... Gago, lumulundo, pre. Yan. Pag to tumapon talaga. Yung isa pa. 4-man, alangan. 5-man, alanganin. Oo, ay, hindi. Teka, baka pwede pa ibaon. Pwede pa. Natakot lang ako ibaon lahat, eh. Last one. Ayan. Wala talaga imposible kapag tayo ay sama-sama. So, ngayon, lahat ng nandyan ay luto na yan. Luto na yung mashed potato. Mashed potato! Mashed potato! Mashed potato!
Kailan na tayo pwede mag-amend ng handbook? Wala rolling Every year yun eh. Every year pa. next year. General meeting natin. Okay, tagal-tagal ko pa kayong titiisin. Anyway, luto na lahat yan. Gusto na lang natin na maluto yung mashed potato. Gusto na lang natin na maluto yung topping sa taas, magkaroon siya ng konting kulay, konting browning. Tapos kumulo ng konti yung feeling sa loob para magkakaroon kasi ng ano yan eh. Ito yung palaman, ito yung topping, hiwalay yan. Kapag kumulo yun, yung ano, nagkakaroon ng gitna yan kung saan naghahalo yung dalawa. Parang ganon siya. Sir, yung baba mo, kumakain na. Ayan. So yun yung ano natin, inaantay natin. Yung oven kasi namin may heating element sa taas. So mas matutusta agad yung taas niya. Actually, yung silbi na kung bakit natin siya ginanong-gano'n ng tinidor, para yung mga nakaangat na part, matutusta yun. Siguro around 30 minutes, around mga ganon. Ngayon kung wala kayong oven, yung mga ganyan, survive na sa toaster yan. Lalo kung gusto mo lang naman makuha yung aesthetics niya, wala naman masyadong problema. Oo, tosta lang naman eh. Kung meron kang bowl na kakasya sa air fryer mo, walang problema. Maliit, pwede naman yun, di ba? Tayo na natin yan. Tapos ako ay magdodota. Uy! Aha. Yan. Next! Ito nag-overflow. Yan. Ay, ito maganda pagkakatos na. So, kailangan pa nating palamigin to. Pero what I found, kasi matagal lang ako gumagawa niyan eh, mas masarap yung tira. Mas masarap siya overnight kasi mas nagiging buo siya. Ngayon, kapag inano mo siya, kapag sinando ko yun, parang sana nagano ka na lang sa plato. Alam mo yun? Palalamigin namin to overnight, tapos sitikman natin kasi hindi naman siya masamang kainin ng room temp. Pay naman siya eh, di ba? Technically. Basta wag malamig kasi magsesebo yan, pare. Bukas na tayo magkita, palalamigin lang muna namin to. Yes! Makakain ako. Baka pwedeng ano, pag nyari tikim shot. Kaldereta, sarap tapon natin bigla, gano'n. Makakatikim eh. Hindi kasi tayo ng pagkain. Alas 9 tayo mag-start. Alas 9 tayo mag-start para fasting na, ano. OT na lang kayo. Sagot ko na OT, wag lang makatikim to. Diba? So yun, bukas na tayo magkita-kita, mga anak-anak. Ay, love you all. Hindi, pang outro pala yun. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Ang sarap, no? Kapag meron kayong isang kantang kinakanta ng sabay-sabay. Parang nagkakaisa kami. Oh, Parang tas- union, parang gano'n. Laban sa mapang aming employer. Gusto mo onion? Onion. Kita ba? Puro patatas. Pero dito kita. Ayan o. Pero ba't zoom out mo? Bakit tingnan mo? Ayan. Ang ganda. Amin mo. Amuin mo lang. Umiiwas ka pa. Inulam nila yung kaldereta kagabi. Ako inulam ko rin actually. Masarap siya. Ay, kaganda. Ang ganda, the perfect boy. Diba? Sana yung pupuntahan ko. Masarap yung mga pagkain doon. Kasi ang sarap nito, pare. Tikman mo. Bagay. Oo, La Plus You and Me. Ebony and Ivory. Coke and red wine, di ba? Masarap siya. Tubigat lang. Hindi. Maghihiwala yun, pre. Maghihiwala yun. Masarap kahapon yung kaldereta. Pero ang kaldereta kasi, mas masarap, parang adobo yan. Mas masarap yung kinabukasan kapag nainit mo. Kasi mas nag-concentrate yung lasa niya. Eh, ang tanong lang naman dito, bagay ba yung patatas? Oo naman. Kasi may patatas ang kaldereta naman talaga. Isa sa pinaka-ayoko, patatas ng kaldereta na kanto-kanto pa. Hindi siya pulbos sa kulo. Gets mo yung tinutukoy ko? Parang kakahiwa lang nito Mukha siyang ganon. Acceptable lang sa akin yan kapag prito, patatas. Kasi pag prito yung patatas, tumitigas yung labas, pero yung loob para mashed potato. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mukhang nag-briefing kayo kanina. Mukhang nag-briefing kayo
Oh, nag-briefing kayo, linti kayo. Pero ganun nga siya. Alin ka nga dito, George? Ayun ba yun? Okay, perfect combination nga. Di ba? Eto, hindi ko sure kung ano. Pero dahil mas yellowy siya ng konti, ayoko na sabihin yung salitang inuulit ni Ian, feeling ko ito yung pastel. Kapag eto, pastel, ikikis kita. Pag eto, curry, kikis mo ako. Tama. Ha? Ayoko. 13 years old pa lang tayo, magkaibigan na tayo. 35 na ako, baka pwede mo na akong pagbigyan. Kulang pa yung paghabol mo sa akin. So, gusto mo na nga yung puwet ko, ayaw mo pa rin akong ikis, pare. Ano ba? Curry, ikaw. Curry ka ako. Curry, ikaw. Ako pastel. Pastel din ako. 3, 2, 1. Curry pala ako. Medyo mas ano siya ng konti, mas durog siya ng konti. Pero sliceable pa rin naman, di ba? Siyempre, oh, tira mo. Ayan, oh. Tingnan mo yan. Ang ganda. Amoy mo. Gawa mo yan. Amoy ano? Curry. Oh, curry. Amoy curry. Ano yung hinahanap mo? Oh. Ang sarap. Ngayon ko lang na-notice. Ewan ko kung, ano mo nga ako. Natatawa na naman si Amity sa'yo. Bentang-benta kay Amity ah. May bawas sa sahod mamaya yan. Hindi bawas sa sahod. Babayaran niya ako kasi nagpapatawa ako. Manamis-namis siya. Manamis-namis siya. Tsaka kahapon, worried ako na aalat siya ng matindi. Kasi, nireduce talaga natin yung sabaw. Yung sarsa, di ba? Pero hindi siya maalat. Tapos manamis-namis siya. May tamis ba yun? Hindi ko alam kung may tamis ba yun. O saan pa ba kakatas yung tamis nito? Sa carrots? Hindi ko alam eh. Diba, no? Ewan ko parang mas gusto ko to kaysa yon. Akala ko ito yung magiging winner. Akala ko yung caldereta yung magiging winner. Pero okay to. Light siya. Mas light siya. Nangagaw pa. Hindi, konti yung karne. Kakaibang take, pero nandun pa kasi yung lasa yung curry cubes na yun. Hindi mo maipagkakailahan kahit saan mo ilagay yan. Gusto mo patak mo sa dagat sa Japan niya, pag dinaraan mo yung tubig sa Pilipinas, malalasahan mo yun, pre. Malakas talaga lasa. Link nga dito, Ian. Yun. Pasuyo nga may deliver sa labas. May bang? Kumbanwa. Masarap, masarap. Like nga siya. Oh, George, lika dito bago kita masapak, ha? Taas ang... Parang itong ang gusto ko na. Natikman mo ba yun? Paano mo natikman? Pinatikim ba kita? Pero tingin mo siya. Pinatikim mo. Sorry. Mas masarap, no? Oo, mas okay. Mas masarap. Ito, alam na natin lahat to. Ito yung ating sinigang, pare. Hindi, pastel. Oh! Ay, ito. Kumbanwa. Paro. Diba? Ganda. Spam ba yan? Spamayaan. Ang weird ng sipo egg. Weird. Gumalaw. Masarap. Nakikita ko na. Mas masarap to kung light yung feeling mo. Kung yung feeling mo at yung topping mo ay kayang magsama together. Alam mo yun? Dito kasi sa caldereta, yan yung that is my chicken, pare. Ano yun? Para bang may disconnect. Caldereta, patatas. Alam mo yun? May distinct na layer, pare. Parang border talaga. Wala yun sa dila. Parang ganon. Pag ginanya mo yun, mahihiwalay, pre. Mahihiwalay talaga. Chukuluguranda ka. Diba, no? Tamputa, nangagaw po. Akala ko talaga, magandang may contrast yung dalawa. Calderetang rich, light na topping, dinurog na patatas. Tapos pag pinaghalo mo siya, magko-complement sila sa isa't isa. Hindi. Mas maganda pala na medyo malapit yung flavors ng dalawa. Pero kung titignan mo, ang tunay na shepherd's pie, malayo rin sa lasa ng patatas yun eh. Ewan ko, kinuha lang naman natin yung idea no paglalagay ng cover na dinurog na patatas sa... may trauma na ako. Sa taas ng kung ano mang karning ulam. Kinuha lang naman natin yun. Yung caldereta, kaya siya akala ko pinakamasarap kasi medyo ganun yun. Kasi may tomato paste din yun, pre. May Worcestershire yun, may tomato paste yun. So medyo strong and acidic yung lasa nun kumpara mo sa light na topping. Tapos etong dalawa, pareha silang creamy, meaning yung sipo egg, pati yung, what do you call this? Chicken curry, Japanese curry. Medyo light sila parehas, kaya pag ninuya mo siya, yung patatas, bumabalot doon sa bawat piraso ng karne, kung ano mang sahog, tapos ang sarap-sarap. Sino to? Sagutin ko. Masarap po. Siguro ang pinaka-paborito ko dito, eto, yung sipo egg. Yung pinaka-paborito ko. Kasi magatas na yung palaman niya, tapos creamy din yung topping niya, di ba? Kaya talagang they go well together. Sobrang okay niya. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo dito, sa ginawa natin eksperimento to, ay the possibilities are... Endless! Kasi kinuha lang naman natin yung idea ng isang foreign na dish, tapos ilagay natin sa ating pangkaraniwan na Pinoy ulam. And gumana siya, pare, ayan na, ang bagong gawa. Kawawa. O, dati ka? Mamaya.
Marami pa tayong pwedeng ulam na i-convert na ganito. On top of my head, yung pangkaraniwan natin giniling. Kasi yung giniling natin na may patatas na maliliit, technically parang shepherd's pie din yun. Iba nga lang yung protina, hindi nga lang siya lamb or beef. Pero ano rin siya may kamatis din. Tapos technically parang kaldereta lang yun na hindi ganun ka strongly flavored. Ano pa ba ang ulam natin na may patatas? Apretada. Menudo. Parang ganun din yun Parang ganun na rin yun. Parang ganun na rin yun. Menudo. Ganun na rin yun. So, mo nang dumede? Anyway, mga inanak, maraming salamat sa panonood. Kung kayo ay nag-enjoy, ako rin naman ay nag-enjoy. Sana marami kayo nakuhang ideas dito sa episode to. And kung meron kayong nakuha kahit konting value dito sa episode na to, subscribe na kayo sa ating channel. I-click nyo yung, gumagana ba yun? Yung bell button? Gumagana ba yun? Click the notification bell. Click nyo yun. Click the notification button and marami pa tayong gagawin. At kung ikaw ay first time lang manood ng Ninong Ray, marami pa tayong katarantaduhan na gagawin dito. Katarantaduhan, pero merong matututunan. Ang ibig sabihin nun ay kaligayahan. So paano mga inaanak, kami ay aalis na. May pupuntahan lang kami. At gusto ko lang sabihin na available na ang Ninong Ray Cookbook sa Shopee, sa Lazada, at sa mga leading bookstores nationwide. Huwag po kayo pumunta din sa bahay namin. Wala po kami. At balita ko balita ko, mabibili na daw to sa US, Bin. Alam mo ba kung anong bookstore sa US? Wait lang sila sa update pero parating na sa US. O yun, magkakaroon na sa US pare, 'di ba? Sana magkaroon din sa sa Amazon para mabili na sa all over the world, 'di ba? Anyway, maraming salamat mga inaanak. I love you all. Hanggang sa muli kami ay magluluto ng kilawing dinosaur. Tara na.